araw ito ang Express Balita. Ako po si Catherine Landicho, narito ang mga detalye ng balita. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang June 17 bilang regular holiday upang bigyang daan ang pagdiriwang ng Idil Adha o ang Feast of Sacrifice. Nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang Proclamation 579 noong Martes na nagdedeklara ng holiday sa buong bansa. Ang proklamasyon ay inilabas sa rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos batay sa 1445 Hijab Islamic Lunar Calendar. Sa ilalim ng Republic Act 9848, ang ikasampung araw ng Zulhijjah ang ikalabing-dalawang buwan ng Islamic Calendar ay isang national holiday para sa pag-obserba ng Idil Adha na may petsang maaaring ilipat. Ang Idil Adha ay ang pangalawang pangunahing pagdiriwang para sa mga Muslim pagkatapos ng Idil Fitr na ipinagdiriwang sa pagtatapos ng Ramadan, ang banal na buwan ng pag-aayuno. Sinigundahan ni dating Health Secretary Francisco Duque III ang nauna nitong pahayag na iniutos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paglipat ng 47.6 billion pesos na pandemic fund sa procurement arm ng Department of Budget and Management o DBM para sa pagbili ng mga pandemic supplies. Sa paglilinaw sa kanyang mga pahayag sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Appropriations, sinabi ni Duque na siya ay nakakapanghinayang umano na ito ay naalis sa konteksto. Sinabi ng Health Chief na nasa kasagsagan ng health crisis ng COVID-19, ang direktiba ng dating Pangulo ay naaayon at alinsunod sa mga patakarang itinakda sa Bayanihan to Heal as One Act 1 at 2 at iba pang nauugnay na batas. Iginiit ni Duque na ang pagtap sa mga procurement service ng DBM upang makabili ng mga supply para sa COVID-19, kabilang ang mga face mask, face shield at personal protective equipment ay hindi lamang kailangan ngunit kinakailangan. Ang oversight hearing sa House of Representatives ay kasunod ng pag-iendorso noong May 8 ni Ombudsman Samuel Martires na mga kasong kriminal laban kina Duque at Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau sa iligal na paglipat ng bilyong-bilyong pondo ng publiko mula sa Department of Health patungo sa PSDBM sa 2020. Ang Office of the Ombudsman ang suspensyon ng 6 na buwan at walang bayad kina Negros Occidental Provincial Administration kay Frando Diaz II at Executive Assistant II Cherry Shell Valenzuela para sa conflict of interest matapos na ang mga ito umano ay magsagawa ng private law practice. Pinatulang guilty sina Diaz at Valenzuela sa paglabag sa Section 7 ang Republic Act RA 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Sinabi ni Governor Eugenio Jose Lacson na naniniwala siyang walang ginawang anumang paglabag si Diaz. Binanggit daw sa kanya ni Diaz na maghahain ito ng motion for consideration. Ang reklamo na inihain ni dating Attorney Deforth Roxanne Sumanting ng Provincial Legal Office noong June 20, 2022 ay nagugat sa kabiguan umano ng mga respondent na magbigay ng legal na tulong o representasyon sa munisipyo ng Binalbagan sa mga kasong expropriation na inihain sa Regional Trial Court sa Himaymalayan City. Kasama rin dito ang conflict of interest para sa pagharap bilang mga tagapayo para sa JLL Agriculture and Development, isa sa mga nasasakdal sa kasong exploitation, habang siya ay nanunungkulan ng Provincial Administrator at Executive Assistant II. Parehong inamin ng dalawa na nakikibahagi sila sa pribadong pagsasanay na kinatawan nila ang JLL, na sinabing binigyan sila ng otoridad ni Lacson ayon sa pasya ng Ombudsman. Samantala, tumaas ang unemployment rate ng Pilipinas noong Abril batay sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ang
Ang rate ng mga walang trabaho ay nakita sa 4% noong Abril na mataas kesa sa 3.9% na nakita noong Marso. Nangangahulugan ito na mayroong 2.4 milyon na mga walang trabahong manggagawang Pilipino noong buwan ng Abril na bahagyang tumaas mula sa 2 milyong manggagawang walang trabaho noong Marso. Tumaas din ang underemployment rate sa 14.6% noong Abril taong 2024 mula sa 12.9% noong Abril taong 2023 at 13.9% noong Enero kasalukuyang taon. Ang sektor ng serbisyo ang may pinakamataas sa bilang ng mga trabaho na bumubuo ng 61.4% ng kabuuang bilang ng trabaho na sinunda ng agrikultura sa 20.3% at industriya sa 18.3%. Ang subsector ng mga aktibidad sa accommodation at food service ay nakikita na pinakamataas sa taon na pagtaas ng trabaho sa 638,000 na sinunda nito ng construction, 378,000 transportasyon at imbakan, 289,000 pagmamanupaktura, 285,000 at iba pang aktibidad sa serbisyo na mayroong 200,000. Samantala ang agrikultura at sa kagubatan ay nagtala na may pinakamataas sa pagkawala ng trabaho na umabot sa 818,000 na sinunda ng wholesale at retail trade at pagkukumpuni ng mga sasakyang demotor at motorsiklo na umabot sa 587,000. Ang mga aktibidad sa kalusugan ng mga tao at panlipunang trabaho ay mayroong 85,000 pampublikong administrasyon at depensa sa pilitang panlipunang seguridad na umabot sa 72,000 at mga aktibidad sa real estate na may 68,000 ay nagtala rin ng taunang pagbaba sa mga trabaho. Makakaranas ng pag-ulan ng karamihan ng lugar sa bansa dahil sa habagat na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas ayon sa Weather Bureau. Ang habagat ay magdudulot ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Region 4A Calabarzon, Region 4B Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ang katamtaman hanggang sa malakas sa pagulan sa mga lugar na ito ay maaaring magresulta sa flash flood o landslide batay sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Samantala sa isang advisory, sinabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na ayon sa kanilang forecast na magdadala ito ng thunderstorm, malakas na pag-ulan sa Negros Island. Ang mga pag-ulan ay maaaring magdulot ng lahar, maputik na daloy ng tubig o maputik na daloy ng tubig sa katimugang gusali ng Canlaon ayon pa sa PHIVOLCS. Habang sa pagtatala ng PAGASA, ang isolated rain showers dulot ng localized thunderstorm na iiral sa nalalabing bahagi ng bansa. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin nyo lamang ang aming official website, eurotvph.com. Maaari nyo rin na mapanood ang iba pang programa ng EuroTV News sa Pinoy Extreme Channel. Para sa mabilis at tamang pagbabalita, ito ang Express Balita, sumasaludo sa bawat Pilipino.